Sa iba pang balita, kakasuhan ni Senador Bong Revilla Jr. ng cyber libel ang 5 hanggang 10 sinasabi pong nagpakalat ng fake news sa social media laban po sa kanya. Tinuturing po ng kampo ni Revilla ito pong nasabing maling impormasyon ang isa po sa dahilan ng kanyang pagkatalo sa nakaraang eleksyon. Mayan Corvera sa balitang niya. Pinagkakautangan din natin katulad ninyo. Nakikipag-ugnayan na si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa National Bureau of Investigation para kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, 5 hanggang 10 ang kanilang sasampahan ng cyber libel case at kinokompleto na lang ang lahat ng mga dokumento. Ibabatayaan niya ang kaso sa mga kumalat na fake news sa social media 2 linggo bago ang eleksyon nitong May 12. Sa mga kumalat na post online, pinalilitaw na may nakapending pang kaso sa Sandigan Bayan si Revilla at wala raw siyang balak na bayaran ang civil damages. Sabi ni Fortun, 2018 pa inabsuelto ng anti-graft court si Revilla at dahil pinawalang sala, hindi siya dapat magbayad ng civil damages. Quinote yung binanggit ni Senator Bong, no? Sinabi ni Senator Bong, which is true, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. It was one of his campaign promises that if he is elected this year, he will author or co-sponsor a bill wherein the crime of plunder will now be penalized with death. Now, ang problema, pag tiningnan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Obviously, Senator Revilla never said this. So, this is actually one of the examples to show how fake news, no, can actually create such a negative impression on an individual. Malinaw anyang layunin ng mga kumalat na post na siraan ang pangalan ng senador na isa rin sa dahilan ng pagkatalo sa katatapos na eleksyon. Pero paglilinaw niya, kinikilala ni Revilla ang naging resulta ng halalan kaya nga ang senador ang isa sa maunang nag-concede pagkatapos na lumabas ang resulta ng botohan. He accepted the decision made by the Filipino people, that he is not one of the 12 chosen. But what he regrets is the fact that the reason for not putting him in the ballot is because of the belief by quite a significant number of Filipinos that he was involved in anomalies in government, and number 2, that he had an accountability to the Filipino people. To return 124,500,000 pesos. And it is very obvious that, it was done by certain individuals. We don't know at this time if it is a coordinated or an orchestrated move. Agad naman itong inabsuelto ang kampo ni VP Sara Duterte na nasa likod umano ng ginawang paninira. Lumalabas na kung meron mang grupo, ngayon sasabihin ko na, walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dederechoin ko na po. It does not appear to be an organized group. Yung usually akala natin yung laban ng ng grupo ng mga Marcos at yung grupo ng mga Duterte, hindi po. Hindi po. Lumalabas po na this appears to be somebody else's move. Pag-amin naman ni Revilla, nalulungkot siya sa nangyari. Panahon na rin anya para kumilos laban sa mga nagpapakalat ng fake news. I'm sad, di ba? Lungkot ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news at napaniwala nila yung ibang tao na gano'n nga yung totoo. Pero sabi ko nga we just have to do something, kaya kailangan siguro mag-file talaga ng case against those people na dapat managot dito. Dahil hindi man natin po pwedeng lokohin ng taong bayan, Dapat ilabas talaga yung katotohanan. And, para
para din sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon. Which is, alam naman natin na maraming mga kabataan na bumuboto na hindi nila alam kung ano yung mga nangyari in the past years. So, kaya dapat ma-inform natin sila. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.